bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, inihahayag ng aming mga labi na Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Diyos na di nagbabago, Diyos na handang magpala, magpagaling, magpalaya at magligtas. Panginoon, minsan pa sa oras na ito, ang hipo mo, ang iyong mapagpalang pangalan ay yung patutunayan na walang mahirap sa iyo. Pakilusin mo nga po, Ama, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng nangangailangan at isisigaw namin kung kaya't sasabihin namin, walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Sa'yo. Hi, magandang umaga po muli sa bawat isa. Sige po, sa umagang ito, ang ating topic po is in the midst of a storm. Yung ating teksto po ay matatagpuan sa Lucas 8:22 hanggang 24. At isang araw, nangyari na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa kabilang ibayo ng lawa, at sila ay pumalaot. Habang sila'y naglalayag, si Jesus ay nakatulog. Dumating ang isang unos sa lawa. Sila ay nanganib sapagkat napuno ng tubig ang bangka. Pagpunta nila sa kanya, siya ay ginising at kanilang sinabi, Guro, Guro, mapapahamak kami. Paggising niya ay sinaway niyang hangin at alon ng tubig. Tumigil ang mga ito.
Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, magandang umaga. Maraming salamat muli sa panibagong araw, panibagong gising, panibagong kalakasan na inyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Lord, hindi namin alam ang mangyayari sa buong maghapong ito, but Lord, assured kami na kasama ka namin. Kaya Lord, kayo na pong bahala, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa oras na ito. Kayo lamang ang aming pupurihin, kayo na lamang ang aming luluwalhatiin. Kaya maraming salamat at we pray all these things in Jesus' name. Amen and amen. So alam niyo po ba yung average na naitatala ng mga bagyo na dumadating po sa atin is 20. Last year po may bagyo na 25, then this year may 26 po tayo na inaasahan na bagyo po. So siguro yung hindi natin malilimutan na bagyo na tumating sa atin, sa akin personally, yung bagyong Undoy noong September 26, 2009 exactly, na talagang hindi siya malakas yung hangin pero malakas yung ulan. Kaya yung mga lugar na hindi binaha ay binaha po. Then yung isa pa po yung Yolanda 2013 na italang deadliest typhoon, although hindi dito sa part ng Luzon. So tapos kung napapansin niyo po, level up na yung mga pangalan ng mga bagyo po natin. Dati mga Guding, Undang, Pasing. Pero itong 2021, meron po tayong bagyo na Julina, Odette, Yasmin, at Kiko. So siguro itong si Kiko, malakas po to. So ano po ba yung storm? So storm po is a violent disturbances of the atmosphere with strong winds, rains, thunder, and lightning. Kasi ang storm po ay pwede din natin maikumpara sa mga bagyo ng buhay po natin. When you're going through a storm, God is not distant or uninvolved. He is with you and He is working in your life for good. So ano po ba yung ginagawa po natin pag alam natin may bagyo na? Di ba yung Pag-asa, nag-a-announce sila kung saang bandang part na talagang mananalan tayong bagyo at binibigyan nila ng warning yung mga tao para lumikas. So tayo po, ano po ba yung ginagawa natin pag may mga bagyo sa buhay po natin? Things to do in a storm. So meron po akong tatlong na itala po dito. Unang-una po, have courage because Jesus is with you. Maging matapang po kayo kasi kasama niyo po si Jesus. Di tulad yung binasa natin teksto, nakita natin yung mga disciples, no? Kasama na nila si Jesus pero nagkaroon sila ng takot. Ano po ba yung sabi sa Isaiah 41 verse 10? So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Wow, Lord, salamat. Na kung minsan, di ba, pakiramdam natin, lulubog na tayo dahil sa sunod-sunod na bagyo na dumating sa buhay niyo po, sa buhay ko. Di ba, ano po ba yung mga bagyong yan? Lalo na ngayong pandemic, yung asawa mo nawala ng trabaho, then yung ikaw din, sinabihan ka na ng kumpanya mo na isa ka sa mali-layoff dahil nagbabawas yung kumpanya mo, kumpanya na pinapasukan mo dahil sa sitwasyon, dahil sa krisis, ekonomiya. So, tapos yung anak mo na may sakit na kailangan bumili ng gamot, then sunod-sunod yung mga bills na kailangan mong bayarin. So parang pakiramdam mo, lulubog ka na. Pero ano sabi ng Panginoon? I will uphold you with my righteous right hand. Parang isipin po natin, iaangat po tayo ng ating Panginoon sa kanyang kanang kamay na kung minsan pakiramdam natin, lulubog na tayo. Pero ang pangako niya, I will uphold you. Iaangat po tayo. So napakabuti po ng ating Panginoon. There is never single moment that you are alone. 24/7 po, God is available reminding us of His love. Diba yung sa kanta nga po, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Then second po, stay focused on Jesus. If you focus on the wind and the waves of your circumstances, you're going to sink. Lulubog po kayo pag nakafocus po kayo sa hangin, sa alon ng bagyo ng buhay mo.
Di ba pag minsan pag inisip mo masakit ang ulo mo, within minutes sasakit eh. Pero pag iisipin mo, hindi pwede kasi kailangan kong pumasok sa trabaho, tas kailangan kong gumawa sa bahay, walang gagawa, tatayo ka eh. So, focus ka. So, mawawala yung sakit ng ulo mo. Meron nga isang kwento na may isang babae na pumunta sa isang hospital at tinaningan ang kanyang buhay na binigyan na lang siya ng 6 na buwan yung doktor niya. So, nung kanyang pag-uwi, normal na siya ay nalungkot, siya ay natakot, pero inisip niya yung 6 months na yun, kaya siya ay nanalangin. Sabi niya, Lord, itong 6 months na ito, use me. Kaya kinabukasan, nag-isip siya kung ano yung dapat niyang gawin. At napag-isipan niya na magtayo siya ng maliit na foundation. At itong foundation na ito ay tinulungan niya yung kapwa niyang mga cancer patient. Na mula noon, hindi niya napansin na lumagpas na yung 6 na buwan dahil napaka-busy niya na talagang lahat ng lakas niya, lahat ng resources niya, doon niya nilagay eh. Tapos nabalitaan niya na 2 years. Nung 2 years, yung doktor na nagsabi sa kanya, mas nauna pa, namatay na yung doktor. Tapos siya nabigyan pa ng 5 taon na nanatili, na nakapaglingkod sa ating Panginoon at ganoon din sa kanyang mga kapwa cancer patient. Sabi ko nga, don't focus on yourself because it changes all the time. Focus on God. He loves you and it will never change. Yan po yung palagi kong sinasabi. Hindi nagbabago ang pag-ibig po ng ating Panginoon. So last po is don't doubt. Alam niyo po ba may tawag dun sa sakit na palaging nagdududa? Yun po yung OCD, yung Obsessive Compulsive Disorder. Pero ano po ba yung sabi sa salita niya sa James 1:6? But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So the more you know Christ, the less you worry about life. So pag kilala niyo po ang ating Panginoon, mas less yung worry natin, mas less yung pagdududa natin. Di ba yung mga bata, hindi yan takot eh, kahit nasaan mo yan dalhin, basta't kasama nila yung kanilang mga magulang, kahit nasa madilim na lugar, kahit nasa delikado, kasi sila eh, safe sila, assured sila na kasama nila yung magulang nila. So, ganun din po tayo, pagkasama po natin ang ating Panginoon, na wag po tayong magduda na hindi niya tayo tutulungan. So, in your Christian walk of faith, you will go through some tough times. But remember, storms never last. Diba po yung bagyong dumadating? Sandali lang yan eh. Mga ilang oras lang na mananalanta. So, your storms are only temporary. But the blessings of God last forever. Gusto ko pong ulitin yun. Your storms are only temporary. But the blessing of God lasts forever. So katulad nung kinanta po natin kanina, yung walang mahirap sa Diyos, tandaan po natin yan. Nothing is too hard for God. Gaano mang kataas na bagyo, gaano mang kabigat yung mga dinadaanan ng bawat isa po sa atin, asahan po natin, He will never fail you. Tutulungan po tayo ng ating Panginoon. So, meron po akong question na kayo na po yung sumagot. If you are in a storm right now, which one feels stronger? Faith or fear? So, yun po yung tanong na kayo na po ang sasagot. So, sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat sa aming natutunan. Nawa nga po, O Diyos, alisin niyo yung takot, yung pangamba sa aming buhay. Kung ngayon nakakaranas kami ng mga sunod-sunod na bagyo, Lord, alam namin, kasama namin kayo. Kaya Lord, maraming salamat dahil patuloy na pinapaalala niyo po sa amin na you are our great God, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat at hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, magandang umaga. Shalom. God bless.